Okay, hello, kamusta? Ang psychological concept na i-discuss natin ngayon is yung tinatawag na paradox of choice. Madalas, itong paradox of choice, pinag-aaralan yan sa cognitive psychology, specifically kung ang chapter na dinidiscuss is decision making. Sure ball yan, no? Kapag ang subject is decision making, pag-uusapan nyo ang paradox of choice kasi may kinalaman yan kung paano gumawa ng desisyon ang isang tao. So anong ibig sabihin ng paradox of choice? This is a psychological phenomenon where the more choices presented to us, the lower our happiness becomes, which is paradoxical. Parang mali, parang hindi tama. Akala natin mas marami tayong choices, mas masaya tayo. But that's not what the data is showing to us. Sabi ng mga researchers dito, mas maraming choices na pininesenta sa atin, mas bumababa yung level of happiness natin. Kung ilalagay mo to in a diagram, it looks something like this. The more choices that you have, sa pagpili mo among those choices, mas bumababa pa yung level of happiness mo. Now, if you want to learn more about the specific details of paradox of choice, I highly recommend basahin nyo yung libro ni Barry Schwartz. Siya yung leading expert, one of the leading experts in the concept of paradox of choice. Sumulat siya ng libro dyan, entitled The Paradox of Choice. But in this lecture, gusto kong ipaliwanag kung paano nakakababa ng happiness yung paradox of choice. Meron daw dalawang reasons yan. Number one, kaya nakakababa ng happiness yung marami tayong choices is because nakaka-stress, nakaka-overwhelm na pumili ng isa among many choices in front of us. One good example of this would be in shopping. Kaya itong paradox of choice, pinag-aaralan din to sa consumer behavior, no? Halimbawa, pipili ka ng isa lang na Jordan rubber shoes. Kasi yung kaya mong bilhin, isa lang. Yun lang yung budget mo, pero marami kang choices. At marami kang nagustuhan among these choices. Now, if you are in that situation, may stress ka na pumili kung ano ang bibilin mo. Lagi kang torn, conflicted ka. So, yung mga feelings of being torn, yung conflict na nararamdaman mo in choosing kung ano ang bibilin mo, would add stress in the process of you choosing kung ano ang rubber shoes na bibilin mo. So, imbis na nagiging enjoyable yung experience mo sa pagbili ng rubber shoes na matagal mo nang pinag-ipunan, nagiging stressful kasi nabiktima ka ng paradox of choice. Another example would be bags. Ganun din. Yung kaya ng budget mo isang bag lang, pero marami kang nagustuhan dito sa mga choices na to. Ang masama dyan, lahat yan gusto mo, pero isa lang yung kaya mong bilhin. So, imbis na nagiging enjoy ka sa pagpili ng bag na bibilin mo na matagal mo pinag-ipunan, ano nangyayari? Nagiging stressful. Kasi natotorn ka. Kasi nako-conflict ka kung ano ang bag na bibilin mo. So, yung stress, yung conflict na nararamdaman mo in those situations that I presented, nakakababayan ng level of happiness. Number 2, and my lecture here would revolve around number 2, no? Kaya nakakababa ng happiness ang paradox of choice kasi kapag pumili ka na ng isa from the many choices presented to you, nakakababa ng satisfaction mo o bumababa yung satisfaction mo sa bagay na pinili mo. Bakit? Kasi, sabi nga nila, no, if you have chosen one from the many choices, you did not choose all the alternatives. Ibig sabihin nun, kapag pumili ka ng isang bagay, marami kang bagay na hindi pinili. And at the back of your head, ang gagawin sa'yo ng paradox of choice is papadudahin ka niya kung tama ba yung bagay na pinili mo. Lagi kang merong what could have been. Baka yung best choice hindi ko nakuha. Baka yung best choice is isa doon sa mga bagay na hindi ko binili. So yung thinking na yon, that maybe you have missed the best choice, ang epekto nun, bumababa yung satisfaction mo sa current choice mo. Kaya, hindi ka nagiging ganon kasaya doon sa choice na pinili mo. So, hindi ka ganon kasatisfied, hindi ka ganon kasaya kasi lagi kang may duda na baka hindi mo napili yung best choice that you could have chosen. Baka hindi talaga
ito yung best choice, baka mali yung pinili ko. Baka yung best choice talaga is isa sa mga hindi ko pinili. So kapag meron kang ganong thinking, again, ang epekto nun, bumababa yung level of satisfaction mo sa current choice mo. That's why, given that explanation of paradox of choice, no, you can also connect this to infidelity. Nag-a-apply din yan sa human relationships. Bakit may mga tao nagiging unfaithful in their relationships? Ang sagot, pwedeng nabiktima sila ng paradox of choice. Let's take for example, marriage. Siyempre, ang marriage, ibig sabihin yan, meron ka ng choice na pinili. Pinili mo na yung asawa mo, at the same time, marami kang hindi pinili. Lahat ng mga posibleng maging asawa mo na hindi mo pinakasalan, yun yung mga na-miss out mo. Kasi nga, ang choice mo lang yung pinakasalan mo. The thing is, kapag nakapili ka na, may asawa ka na, and then you are exposed to other alternatives na hindi mo pinili, nakukumpara mo ngayon yung asawa mo sa mga ibang women na mas okay sa asawa mo, ano nangyayari? Bumababa ang relational satisfaction mo. Diba? Nagkakaroon ka na ngayon ng what could have been. What could have been kung siya ang pinakasalan ko? What could have been kung yung isa yung pinakasalan ko? Kasi nga marami kang namimit na mga women na mas okay, mas maganda, mas matalino sa asawa mo. So when that happens, na-expose ka sa mga alternatives ngayon, papasukan ka ng paradox of choice, papababain niya yung satisfaction mo sa current choice mo. In fact, this experience is reflected in many of our popular songs, lalong-lalo na kapag yung kanta may kinalaman sa infidelity or cheating. Example, may kanta entitled, Sana Dalawa ang Puso Ko. If you look at the first lines of the song, okay pa yung satisfaction niya sa current choice niya. Sabi niya, parang kailan lang, buhay ko'y walang gulo. May minamahal at minamahal ako. Okay siya dito. Mataas ang well-being. Mataas ang satisfaction. Okay? Pero doon sa third line, anong nangyari? Nang makilala ka. Ibig sabihin, meron ng bagong na-meet. May alternative na nakita. Ano nangyari? Buhay ko'y biglang nagbago, ako'y nagtataka, puso ko'y litong-lito. You see the shift. Kanina ang saya-saya niya sa current choice niya, ngayon, kino-question na niya yung current choice niya. Bumaba na yung well-being niya dito sa mga lines na yan. Yan yung paradox of choice. Kaya kung pumunta ka sa chorus ng kanta, ito na talaga yung height ng confusion niya. Hindi na siya 100% happy sa current choice niya simply because na-expose na siya sa isa pang posibleng alternative. Kaya ang kanta niya, sana raw dalawa ang puso niya para hindi na raw siya nalilito. You see, ganyan ang effect ng paradox of choice in committed relationships. Another example, may kanta, ang title, Bakit Ngayon Ka Lang? Ganyan din nangyayari dyan eh. Bumagsak yung satisfaction niya sa current niya kasi meron siyang na-meet na posibleng alternative. Kaya ang kanta niya, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang puso ko'y mayroon ng laman? So committed siya dito. Meron na siyang current choice. Pero ano nangyari? Merong isang character na pumasok sa storya. Yun yung ka. 'Di ba? Bakit ngayon ka lang? May bago. Ito yung pangalawa. Ito yung alternative. Anong epekto ng alternative na yon sa kanya? Bumaba yung satisfaction niya sa current relationship niya. Kaya sabi niya dito, sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko, di sana'y naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap-yakap, ang iyong kamay lagi ang aking hawak at hindi kanya. So itong line na to, talagang klarong-klaro, mababa na yung satisfaction niya sa current choice niya. Bakit? Bakit nangyari to? Kasi meron siyang na-meet na isa pang alternative. Yun ang ginagawa ng paradox of choice. Pinapababa niya yung satisfaction mo sa current choice mo simply because na-expose ka sa ibang mga alternatives. At may mga scientific supports yan. Baka sabihin nyo kasi yung mga examples ko dito, puro lang popular songs, no? Even in scientific literature, talagang accepted na ang infidelity nangyayari because of paradox of choice. Let me give you some sample studies that support the idea of paradox of choice related to infidelity. Halimbawa, ito dalawang studies to, no? I-Google Scholar nyo na lang if you have time. I-resize natin para makita nyo.
I-type nyo lang yung mga titles na yan and you read the article on your own. But basically, ang sinasabi ng mga articles na to, ang mga taong guwapo at magaganda, matataas ang level of physical attractiveness, most likely, sila ang nagko-commit ng infidelity. Mas guwapo, mas maganda, mas mataas yung chance na manloloko in a relationship. Ang tanong, bakit? What explains that? I-connect nyo sa idea ng paradox of choice. Anong meron sa isang taong guwapo at maganda at mas mataas yung chance na manloloko sila, magiging unfaithful sila in a relationship? Anong kinalaman ng pagiging guwapo at maganda nila? The thing is, pag guwapo at maganda ka, marami kang alternatives. In fact, yung mga alternatives pa yung lumalapit sa'yo. So you can only imagine, guwapo ka, maganda ka, at may asawa ka na. Pero dahil guwapo at maganda ka, maraming ngayon ang na-attract sa'yo. Na-expose ka sa mga alternatives kasi yung alternatives na mismo yung lumalapit sa'yo. Hinihingi number mo, ina-add ka sa Facebook, magsasend ng direct message sa Facebook, iimbitahin ka sa mga parties, iimbitahin ka mag-coffee. So lahat ng invites na yon, na-expose ka sa maraming mga tao na posibleng maging partner mo na mas okay sa current choice mo. Let's say yung asawa mo. So mas marami kang mamimit na mas gwapo sa asawa mo, mas mayaman sa asawa mo, mas matalino sa asawa mo, mas charming sa asawa mo. And the more you are exposed to those alternatives, ano nangyayari? Bababa yung satisfaction mo sa asawa mo, which will increase the chance, it will increase your motivation to cheat in the relationship. Paradox of choice ang tawag dyan. So, to put that idea in a conceptual framework, it looks something like this. Gumawa ka na ng choice, may asawa ka na. Kaya lang gwapo ka, maganda ka. So, yung alternatives ang lumalapit sa'yo. And the presence of alternatives in your life, anong sabi ng paradox of choice? Papababain niya yung satisfaction mo sa current choice mo. So, ano mangyayari? Lalagpak yung satisfaction mo sa current choice mo, boom, tataas yung chance na mag-cheat ka in the relationship. Kaya yung infidelity na yan, partly can be explained by the paradox of choice. And in real life, saan madalas nangyayari yung ganyang framework? Sa showbiz. Kaya marami mga showbiz relationships hindi nagtatagal. Mataas yung chance na hindi nagiging successful yung mga couples na nasa mundo ng showbiz. Bakit? Punong-puno kasi sila ng paradox of choice. Mga gwapo at magaganda sila. Pero exposed lagi sila sa mga iba pang mga mas gwapo at mga mas magaganda. So laging lumalagpak yung mga satisfaction nila sa current choice nila. So lilipat ngayon sila sa ibang alternatives na mas okay sa current choice nila. Yan yung tinatawag na, again, paradox of choice. Kaya i-contrast ko lang to dun sa kanta ni Andrew E. Although hindi ako agree sa term na pangit, no? Hindi ako naniniwala na may mga taong pangit, pero for the sake of explanation, tanggapin na lang natin yung concept ni Andrew E na pangit. Doon sa kanta niya, ang sabi niya, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. In fairness, again, kahit ayoko yung term na pangit, it's very derogatory. But for the sake of explaining paradox of choice, in fairness to his song, tugma ito sa research on paradox of choice. Bakit kapag mababa ang level of attractiveness mo, mas nagiging faithful ka sa relationship, most likely? Kasi, ang sasabihin ng paradox of choice, kapag low level ang attractiveness mo, ibig sabihin, in the language of Andrew E., pangit ka, hindi ganun karami yung alternatives na may expose ka, or baka nga wala kang alternative. Kasi nga, hindi ka physically attractive, walang lumalapit sa'yo, walang nanliligaw sa'yo, walang humihingi ng number mo. So, hindi ka na-expose sa choice. So, let's say, for some reason, may isang nag-risk sa'yo. Hindi ka physically attractive, pero may taong may mahal sa'yo. O, ano ngayon ang mangyayari? Mamahalin mo siya ng todo. Mas magiging faithful ka sa kanya. Bakit? Kasi nga, siya lang yung choice mo. Wala nang ibang lumalapit sa'yo kasi nga, hindi ka naman ganun ka physically attractive. So, hindi ka ngayon prone sa paradox of choice, yung relation satisfaction mo sa current mo na susustain. Gets? Which will make your relationship more likely to last. So, kung ilalagay mo yan sa diagram, it looks something like this. Hindi ka ganun kaganda, hindi ka ganun kagwapo, wala ka masyadong choices,
hanggang sa may isang taong nagmahal sa'yo kahit hindi ka ganun kaganda, ano nangyayari? Wala kang paradox of choice. Hindi bumababa yung relational satisfaction mo sa current choice mo kasi nga, hindi ka naman na-expose sa alternatives. Wala namang kasing lumalapit sa'yo. Wala namang humihingi ng number mo. Wala namang nag-i-invite sa'yo na umattend sa mga parties. O, kaya in fairness sa kanta ni Andrew E., mukhang meron itong psychological implication. No, meron naman talaga tong parang katotohanan in the field of psychological research that people with low levels of attractiveness are less likely to cheat in a relationship. Alright, so bahala na lang kayo kung susundin nyo yung sinasabi ni Andrew E. sa kanta niya na humanap ka ng pangit. Etong paradox of choice, pwede rin natin itong i-connect sa mga hardcore social issues natin ngayon tulad ng divorce. Ano magiging epekto ng divorce sa pamilya natin kapag na-legalize to given the concept of paradox of choice? Before we discuss that, tandaan natin ano ba ang essence ng divorce. Basically, in connection to decision making. Ang divorce gives you an opportunity to undo your current choice. Ibig sabihin, pwede mo nang hiwalay yung asawa mo kung feeling mo nagkamali ka ng choice sa pagpili sa kanya, and at the same time make another choice, because when the divorce is successful, you can remarry, diba? So basically yan yung ginagawa ng divorce, no? It makes you undo your current choice and make another choice. Now imagine niyo sa Pilipinas kung na-legalize na yung divorce, kasi so far hindi legal ang divorce dito, no? Napag-usapan natin, is that a good thing or a bad thing? Alright, imagine legal ang divorce sa Pilipinas. Now, sa tingin nyo ba, knowing the fact na meron kang way to undo your choice and make another choice, how would that affect the way we will choose a partner for marriage? Would that make people think more or think less before marrying? Mas magiging conservative ba tayo or lenient sa pagpili ng marriage partner given the fact na legal na yung divorce? If you can follow the line of thinking ng paradox of choice, ano ang tamang sagot dyan? People will think less. Kasi iisipin nila, ano naman kung mali yung choice ko, meron namang easy way out, meron namang divorce. So mas mababa yung standard, mas magiging lenient yung mga tao sa paggawa ng decision sa pagpapakasal. At ano ang danger doon? Kapag ang mga tao are thinking less before getting married, or if they are careless in choosing their marriage partner because there's divorce anyway, ang epekto niya, nagiging prone ngayon sila sa pagpili ng mga maling tao na pakasalan. Okay, so to put that in a conceptual diagram, it looks something like this. No, they think less because divorce is legal. Prone ngayon sila na pumili ng maling tao para sa kanila. At kapag yan nangyari, totoo ngang mali yung tao na pinili nila, is just a matter of time before their marriage gets broken. So magkakaroon ngayon ng divorce, which leads to broken family. Ang masakit pa dyan, papaano kung sa proseso ng pagsasama ninyo, meron ng mga anak, tapos magdi-divorce? So that means yung mga anak na nabuo under this marriage, magiging broken family na ngayon. You know, and as you will see later, no, may mga psychological effects yan sa mga bata na nag-undergo ng divorce ng mga magulang. Alright? Another consideration to think about when we legalize divorce in connection to paradox of choice. Knowing the fact na legal na ang divorce, tapos nangyari na yung kasalan, yung mag-asawa nandoon na sa loob ng married relationship. Now, kapag nagkaroon sila ng mga problema, ng mga trials, ng mga challenges which 100% mangyayari sa buhay mag-asawa, do you think this would make couples hold on more or hold on less in the relationship? Again, knowing the fact that divorce is legal, if you can follow the line of thinking of paradox of choice, ang tamang sagot dito is they will hold on less in a relationship. Tataas yung chance na kapag ang mag-asawa may matinding pinagdaraanan,
mas mataas yung chance na baka bumitaw sila, mas mabilis silang bumitaw kumpara sa mag-hold on sila in the relationship. Because again, there's an easy way out para tapusin yung struggle na to in the married relationship. Meron naman tayong choice para tapusin na itong struggle na to. Let's move on with our life and choose another one that will make us happier. Kaya karamihan ng mga marriages in societies where divorce is legal, kung titignan mo yung length of marriage, mabibilis. Kumbaga sa lifespan, ang bibilis na mamatay ng mga marriages in societies where divorce is legal. Merong mga couples talaga na ang samahan lang nila bilang mag-asawa 4 months lang. Bahala na kayong mag-research kung sino yung mga yan. May mga couples 2 months plus lang. Eto, record breaking to, 55 hours lang ang tinagal nung marriage nila. Diba? So again, ang bottom line lang dito, no? Anong connection ng divorce sa paradox of choice? Here's the conceptual framework. If divorce gives you a room to change your current choice, ano nangyayari? Doon ngayon papasok yung paradox of choice. Knowing the fact na kapag kasal ka na, marami ka pang posibleng alternatives na pwedeng ipalit sa current choice mo, anong gagawin ng paradox of choice sa'yo? Bibigyan ka ng discontentment. Bababa yung satisfaction mo sa current choice mo, which will make you more likely to change your current choice. Diba? And eto, dapat talaga pinag-uusapan to kasi tulad na sinabi ko kanina, no, ang divorce may kinalaman niya sa mental health. Merong negative effects sa mental health yung divorce sa mga naghiwalay. So yung mag-asawa mismo na naghiwalay, may negative effects sa mental health nila yon, but more seriously, may epekto rin sa mental health ng mga bata. Yung mga bata na naka-experience ng mga magulang nila na nag-divorce, they also experience negative effects on their mental health. Like in this article, you can just read this on your own, in your own time. Magandang article na basahin to. Ang sabi, yung mga bata raw dito na ang mga magulang nag-divorce are prone to negative effects such as, academic difficulties, disruptive behaviors, and depressed mood. In another page of that article, ang sinabi dyan, yung mga bata who experience divorce of their parents are more likely to engage in risky sexual behavior, live in poverty, and experience their own family instability. Okay, so bottom line lang dito, no, kung gusto natin yung marriages maging malakas, dalawa ang kailangan para maging stable yung marriage, maging stable yung family. Number 1, making the right choice of partner, and number 2, staying with your choice of partner. Ito ang stable family. Pero yun ang ginagawa ng paradox of choice, sisirain niya yung dalawa. Okay? Kapag may divorce, nagkakaroon ka ngayon ng paradox of choice dahil legal ang divorce. You choose poorly kung sinong papakasalan mo and you are less likely to hold on in your relationship when challenges come. Kasi may choice ka naman anyway. Okay? At yan nangyayari because of paradox of choice. No? Pinag-usapan na natin yan. Ulitin ko na lang yan. You legalize divorce, you think less who to marry, poor choice, broken marriage. Or legalizing divorce, you are unhappy with your current partner kasi nakukumpara mo siya sa mga choices na hindi mo pinili, bababa ang satisfaction mo sa current mo hanggang sa gusto mo na siyang iwan, tinotohanan mo na nga, iniwan mo na nga siya, pumili ka na naman ng iba, ayan, nagiging weaker ang marriage. Alright? Yan yung epekto ng paradox of choice in marriage. Kaya, that puts into my head, no? Naalala ko lang bigla when I was preparing this lecture, bakit kaya ang Diyos ayaw niya ng divorce? He said that in Malachi 2:16, I hate divorce. Now I understand why God hates divorce. Because God knows, the greatest psychologist of all time, the creator of the psyche knows, hindi maganda sa human psyche ang maka-experience ng divorce. Whether kayo yung naghiwalay or kayo yung mga anak ng naghiwalay, may hindi magandang epekto sa human psyche. So, pwede mo i-connect dito yan. Yung sinasabi ni Lord dito. Bakit ayaw niya ng divorce? Because these things will happen to the human psyche when they experience divorce. And later on in the New Testament, si Kristo, when God became human, through Jesus, inulit niya yan.
na ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin ng tao. Because kapag ang dalawang pinagsama ng Diyos pinaghihiwalay ng tao, negative things in our psyche happens like this. Alright? Kaya ang application dito, no, just to close this lecture is, if we want to have a better mental health in connection to paradox of choice, ano ang dapat nating i-develop within ourselves? We need to develop contentment. Gagawa na lang natin ng ibang lecture kung paano ba mag-develop ng contentment. Pero ito kasi ang kalaban ng paradox of choice. In this lecture, I have shown you how paradox of choice can negatively affect our mental health. Anong gagawin para labanan yung paradox of choice? I-develop natin yung contentment. Na kahit anong choice yung pinili natin from many other alternatives, matutunan natin na maging masaya tayo doon sa choice na ginawa natin. Maging kontento tayo sa asawa natin. Hindi yung kino-question natin yung value ng current choice natin in comparison to some other alternatives na baka mas okay. 'Di ba? Ang tao na laging nakatingin sa iba, ini-ignore niya kung anong meron siya, discontentment 'yon. Sila yung mga nabibiktima ng epekto ng paradox of choice. So if we want to have better mental health or even better relationships with other people, especially in the context of marriage, ayan, dapat natin i-develop yung contentment. At ito, meron itong literature to support this, na yung mga taong kontento sa buhay, meron silang ganyang skill, mas masaya. Kasi mas hindi sila biktima ng paradox of choice. You can just read this article on your own. Pero ang laki ng kinalaman ng life satisfaction, another term for contentment, malaki ang kinalaman niyan whether or not magiging maganda ang mental health mo. You want to have a better mental health? Ang gawin mo, i-train mo yung sarili mo na maging satisfied ka sa mga choices na ginawa mo. Okay? So yan, ang tinatawag nating paradox of choice. Sana mas naintindihan nyo tong concept na to at nakita nyo yung mga implications niyan in our everyday life. If you have any questions or some other examples, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. God bless everyone. I'll see you next time. Bye-bye.